Isa po mapagpalang umaga sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Isa na naman pong solemnity, the solemnity of the Corpus Christi, or solemnity of the most precious body and blood of our Lord Jesus Christ. Let's have a short review. Kaya ang bilis nga po ng panahon, 2 Sundays ago, Pentecost. Last Sunday with Father Mar, the Blessed Trinity. Umpisahan po natin sa solemnity of the most Holy Trinity. Ang Diyos natin ay iisang Diyos, tatlong persona. Kaya nga, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ngayon po, nais ko lang isasummarize ang kabuang pagpapakilala ng Diyos. The beauty of our faith, it was God who took the initiative to reveal Himself. At ito nga po, para madaling malaman, sino ang mga main actor sa bawat pagpapakilala ng Diyos? Una, creation, paglikha. At sinong nagpakilala? God the Father, the Creator. Amen? And then, yun na yun, scientifically, billions of years ago yan. Pero sa atin, eto na, sa Christianity, nagpakilala uli ang Diyos through incarnation. Our Lord Jesus Christ, our Redeemer. Siya ang nagligtas sa atin. At yun nga, yung kanyang pag-akyat sa langit, bumaba, yun naman, ang descent of the Holy Spirit, yan ang ikatatlong yugto, sanctification. Sino ang main actor? The Holy Spirit. Tapos na yung tatlo. Pang-apat na yugto na tayo. Ang tawag ko dito, transformation. Ano ito? Yung pagpapanibago ng sangnilikha. Sino ang main actor? The Blessed Trinity. Amen. Kaya ito po ang huling yugto ng buhay. Sabihin mo, huli na to. Di ba? So transformation, pagpapanibago ng sangnilikha. Ito ang kabuang pagpapakilala ng Diyos. Si Kristo ay muling babalik. We are waiting for His second coming. Kaya ngayon, paalaala uli, as we celebrate the Corpus Christi, remember yung descent of the Holy Spirit 2 Sundays ago. When Christ returned to the Father, the Spirit descended, commissioning the church to be His hands, His feet, His mind, and heart on earth. The church is the custodian of the holy sacraments. Kaya nga itong sakramento ng misa, solemnity of the most holy body and blood of Christ. Kaya gusto ko po itong istolang ito. The Mass is the unbloody sacrifice of Jesus on the cross. Ang yung madugo, pagka Biyernes Santo na ating ginugunita, through His suffering, death, and resurrection, Jesus saved us. And in today's gospel, we just heard Jesus telling us, for my flesh is true food, and my blood is true drink. Nagkagulo nga yung mga Hudyo no? Yung yung unang mga tagasunod ni Jesus, kakainin natin, pakikagat nga yung braso ng katabi mo, parang ganun, iinumin natin yung dugo niya. Hindi nila maunawaan, pero hindi nagsabi ni Jesus, kayo naman, joke lang. Hindi, walang ganon. Totoo, Jesus meant it. Bago natin talakayin muli ang katawan at dugo ni Jesus, pakitapik nga ang katabi mo, sabihin mo, katawan mo yan. Yan. Kamanghamang niya, kamanghamangha yung katawan mo na yan. Amen. Our bodies, ang lahat ng katawan ng tao. Look at the amazing facts about our body. O, umpisahan po natin. Ano daw yung kagilag-gilagas na makikita sa katawan? Pakitanong nga ang katabi, how many atoms in your body, in my body? O, tama, tanungin natin. Sino natin tatanungin dyan? Ayun, Sister Dolor, how many atoms? Galing talaga, sister. Tama, 7 octillion. Anong ibig sabihin yung 7 octillion? 7 plus 27 zero. O, tingnan natin. Sa 1 million, ilang zero? 6. Sa 1 billion, 9. Sa 1 trillion, 12. At sabi nila, si Elon Musk, yun na. Pag nag-IPO, yung kanyang SpaceX, siya ang unang trilyonaryo. Pero,
kung ating ibebenta ang ating atom, 1 peso each, pakisabi sa katabi, you are octillionaire. Grabe, hindi lang trillionaire. Sabihin mo nga sa katabi mo, ganyan katindi ang katawan mo. Yan, yung katawan ko, eto pa, ha? Yun atoms lang. Tinan nyo nga uli yung katabi nyo, may utak ba yan? Yan ang maganda. How many neurons, Sister Faith? Correct! 86 billion. Ang galing ni Sister Faith. Ang langaw, 100,000 lang. Kaya pagka ang utak mo parang langaw, langaw lang talaga. Ang chimpanzee, 5 billions lang. Pakisabi nga, tao ka, 86 billion yan. Hindi lang yan. What is a neuron? A neuron is a transmitter. Kaya tayo nakapag-usap, yung neuron sa utak, ayun, at ito pang kamangha-mangha, ano yung brain's capacity? Ano yung storage capacity? Unli. Doon pa, unli na ang utak. Each neuron, each transmitter, forms connections to other neurons which could add up to 1 quadrillion. 1 plus 1 trillion pa connections. Grabe! Biruin nyo yun, utak pa lang, atoms pa lang, neurons pa lang. Pakisabi sa katabi, how much more the body of Christ? Amen? Kung ang katawan ng tao ay kamangha-mangha na, yung puso pa ng tao, ano ba yung human heart's function? It pumps blood throughout the body 24/7. Yan ang original na 24/7. Pakisabi sa katabi, walang sweldo, walang OT, libre. And the blood vessels daw, if we are going to connect all the blood vessels in our body, it could reach to 60,000 miles. 60,000. What does it mean? It could travel, 6 times America, Manila. Kasi 10,000 miles lang yun di ba? Yung mahilig magbiyahe, no? Sister Rose, ang biruin mo yung talagang blood vessels lang, 6 na beses yun. Amen? Wala ba kayong mga kamay? Palakpakan natin ang human body. Kaya nga, kung itong katawan natin, amazing facts about our body, how about the body of Jesus? Kaya ito ngayon, the Feast of the Corpus Christi, solemnity of the most body and blood of Christ. At siyempre, ito sa atin, as Catholics, as Christians, itong misa is the real presence of Jesus. Ito ang katawan ni Jesus. Banal na Eucharistia. Kaya, tingnan naman natin, sa mga ating, pag tayo ay mayroong, di ba, pilgrimages, Sister Faith, Sister Rose, yung mga napuntahan na natin yung sa Italy, yung Miracle of the Eucharist sa Lanciano, ilang beses na. Kailan po nangyari yon? 750 AD, 8th century. Pero wag na tayong pumunta sa Italy. It happened in Korea. At ito, isa sa mga misa ni Father Jerry Orbos, yung kanyang kaibigan, yung visionary, si Julia Kim of Naju, nako, si Father Orbos mismo nag-communion. Anong nangyari? Ay di naging flesh yung host na sacred host. Nakita yan, nangyayari. Ang tanong, ilan na ba ang Eucharistic miracle? The Catholic Church has officially recognized over 100 Eucharistic miracles throughout its history. These events involve consecrated bread or wine, visibly transforming into the human flesh and blood or defying natural decomposition. Many have been subjected to extensive modern scientific analysis. Yan po ang himala na patuloy na nangyayari at nangyayari talaga sa misa. So, Jesus once again reminds us, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Kaya, pakatapik uli ang katabi, sabihin, my forever. Yan ang tunay na forever. Forever, life with Jesus. So, talakayin natin, ano ang body of Christ, Corpus Christi? To proclaim the truth about the bread and wine, becoming the actual body-blood of Christ during Mass through consecration. Ito po ang ating pananampalataya. Pangalawa, it is real food, real flesh, real blood. Totoong pagkain na dapat kainin at dugo na dapat inumin. Siyempre, tayo,
pagka kayo nangungommunion, yung sa body, may dugo na yon. Pangatlo, the body of Christ, it truly heals and it saves. Talagang ito ay nagpapagaling at tayo ay maliligtas. It brings us to eternal life. So, ano bang gusto ng Diyos sa atin? Kaya nga yung kanyang paggalaw, baba, taas, may himala, may biyaya. Ano ang pinakagusto ng Diyos? Maligtas ang bawat isa sa atin. To save each one of us. Kaya sabi nga 2,000 plus years ago, Jesus already saved us. Kaya tapik uli sa katabi, iniligtas ka na ni Jesus. Amen? Pero patuloy pa rin tayo iniligtas kasi araw-araw nakakagawa pa rin tayo ng pagkakamali. Pangapat, the body of Christ, the Eucharist, teaches us to be grateful. Ilang beses tayo nagpasalamat sa ating mga magulang o sa mga may asawa. Ilang beses nyo pinasalamatan ng inyong partner. Kaya ngayon, pakipasalamatan ng katabi, sabihin, thank you for your presence. O, diba? O, sabihin mo, salamat, buhay ka pa. Diba? Kaya ang Eucharistia ay isang pasasalamat, isang paalaala sa atin. Now, we are challenged. What is our commitment? So our commitment now is to receive Jesus in the Holy Communion. I praise and thank God for this apostolate, our media apostolate. For 20 years, the healing Eucharist, bringing the good news of Jesus. At marami nagsasabi, pag namimit natin kung saan tayo nakapunta, paano sila nahihilom sa ating healing mass dito sa healing Eucharist. So, we assert, we need the Eucharist. Bakit? Sa ngayon, sa daming pagkanega, we need to become positive. And the Holy Eucharist will make us one. To inspire us, to inspire others, for us to become enthusiastic. Kaya ang may Diyos sa loob, enthusiasm, and theos, lagi kong pinapaliwanag, yung taong may ganado palagi, siya ang taong may Diyos sa loob. Amen! Kaya be enthusiastic. Siyempre, maging alter Christus to become the other Christ. So with that, this is the body and blood of Christ. And look at this, another miracle dito, the multiple presence of Jesus Christ through the presider, pari, obispo, cardinal, and tayo, community of believers. Kaya natutuwa na naman po ako. Nandito ang HelpC, nandito ang sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Kaya naka-uniform pa sila. No, siyempre, yung dito sa ating naandyan, ang ating awit papuri at lahat ng mga kasama natin ngayon naglilingkod, commentator, readers, no, pati behind the scene, and the Word of God, naandyan din ang Diyos. Kaya nga itong pagpapaliwanag hanggang prayers of the faithful na nandyan ang Diyos. And literally, sa Holy Communion, literally, tatanggapin natin si Kristo. So this is the Blessed Sacrament. At ngayon sa mga parokya, mayroon tayong tinatawag na yung pinupuntahang adoration para laging kasama ang Diyos. So when we pray and we say every time we hear body of Christ, every time we receive Jesus in the Holy Communion, we pray, Lord Jesus, make our body like yours. Holy body that truly loves, that truly serves, serving with healing and salvific. This is healing and salvific service. Nakakahilom at nakakaligtas na pagsisilbi. Ang bawat isa sa misang ito ay ginagawa ito. Kaya ginagawa natin ito sa mga sandali sa misang ito. Kaya ang ating Q&A, feel mo! Feel ko. Gets mo! Gets ko. Gawin mo! Gagawin ko. Happy Corpus Christi Sunday! Have a blessed Corpus Christi Sunday sa lahat. Amen.